Hi guys, what's up? Good evening. So this is Briaja and welcome to my live. So minsan lang ako mag-live dito. And ayan, just for you guys to ano ba to? To hear my commentary for tonight. Ayan. So live din para maiba lang. Maiba. Ayan. So ang topic ko tonight, mabilis lang to. VP Sara Duterte, pinabagsak ng DDS na si Jojo de Guzman. So, itong Jojo de Guzman na ito ay isang content creator or vlogger na palabas niya is Konyan siya dati. Pero ngayon, sinisiraan niya na si Yorme kasi DDS daw siya. And sinasabi niya na parang bumalimbing na daw si Yorme. Pero nung panahon ng tumatakbo si Yorme bilang presidente, supporter naman to si Jojo de Guzman na ito. So, ngayon, nag-iba na yung ihip ng hangin. Sinisiraan na niya si Yorme, tapos si Sara Duterte parang sinusuportahan niya, pero in a way, pinapabagsak din niya. So, pag-usapan natin kung paano niya pinapabagsak si Sara Duterte. In a way na hindi niya sinasadya, o ewan ko kung sinasadya niya to or not, pero ito yung napapansin ko lang. So, ito yung pinost ni Jojo de Guzman. So, basically, sinasabi niya, yung fake news na pinapakalat niya is si Yorme daw at si Bongbong, parang magkakontsaba para mag-repack daw ng rice. Na yung rice na yon, yung bigas, is inoffer ni Congressman Leandro Leviste. Ayan. Dinonate sa Maynila. Ayan. So, yan ang fake news na paandar ngayon nito ni Jojo de Guzman na DDS kuno. So, unang-una, yung rice na padala ni Kong Leviste, kulay dilaw, tapos 25 kilos na 4,000 sacks of rice. That is buko pandan na bigas. Tapos itong kay BBM naman, 10 kilos lang. So, parang 2 days lang yung pagitan ng event. Pero, sino ba naman ang siraulo na maglilipat ng bigas sa mas maliliit na lalagyan? 'Di ba? Sino mag-aaksaya ng panahon kung kaya naman nilang i-provide? Nandun yung truck na yan mismo, nandun na yan. 2 truck yan. Tapos na-deliver agad yan. Kaya itong mga bigay ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos, medyo late na. Hindi naman sa late. Sumunod lang siya, nauna lang talaga si Leviste. So, napamigay na yung bigay ni Leviste, and then yung kay Bongbong Marcos, kay PBBM, continuous naman na pinapamigay. Ayan. So, unang-unang fake news dyan, bakit mo kailangang i-repack? Naghihirap ba ang pati bigas kailangang i-repack, di ba? Parang sinong siraulo gagawa nun? Pero, ayan na nga, yan yung pinapalabas niya. So, ayan. Fake news na kaagad yan. Ngayon, paano ko nasabi na pinapabagsak si Sara Duterte using this fake news? Diba? Kasi ganito yan, guys. Awang-awa na ako actually kay Sara Duterte kasi nga ipit na siya ngayon. Wala na siyang kakampi. Wala nang nakikinig sa kanya, wala na siyang mapuntahan in short. So, sobrang limited na lang nung kakayahan niya bilang vice president kasi nga wala na siyang resources, wala na siyang masyadong kakampi. Si Senator Bato nagtatago, hindi malaman kung nasaan. Si Harry Roque nasa nasa dahig din, ayaw din umuwi dito. 'Di ba? Tapos si Sara na nga lang ang nagtatanggol sa sarili niya mag-isa, naiipit na nga. Magdadagdag pa tong Jojo de Guzman na ito ng fake news para lalo siyang madiin. 'Di ba? Kasi habang lalo kang naglalabas ng mga fake news na gaya nito na paninira na walang basihan,
lalo mo lang pinapalabas na makikitid ang utak ng mga DDS, di ba? Lalo lang pinapalabas na talagang gusto lang nilang manggulo, di ba? Imbis na ang ginagawa sana ni ni Jojo de Guzman na DDS is pinopromote sana niya yung mga magandang nagawa or pinopromote niya yung katotohanan regarding all of these events na nangyayari kay Sara Duterte, mas nag-focus siya sa paninira kay Isko Moreno. Ngayon, kung sisiraan mo lang si Yorme, na nagtatrabaho lang ng maayos, anong kinalaman nun para may angat si VP Sara, 'di ba? Ang tunay na kalaban ni Sara ngayon is yung mga congressman na nagdidiin sa kanya, 'di ba? Doon sa House of Representatives, and wala namang kinalaman si Yorme doon. Walang kinalaman ng Manileño doon. Walang kinalaman yung mga bigas na natanggap ng mga Manileño sa problema ni Sara Duterte. Ang Maynila, isang syudad lang yan sa kabuuan ng buong Pilipinas, 'di ba? Napakaraming cities, napakaraming probinsya. At yung Maynila, isang-isa lang yan sa mga isa pa sa tawag dito, talagang naghihikahos ngayon from the previous administration na medyo nagpabaya, 'di ba? Under the mayorang maputi ang buhok, kung nakilala niyo na. So ngayon, Sara needs help. VP Sara needs help. She needs support. She needs as much friends, isang kaibigan. hindi lang isang kaibigan ang kailangan ni Sara Duterte ngayon. Isang milyong kaibigan, isang daan, isang batalyon ng kaibigan ang kailangan ngayon ni Sara Duterte. Ngayon, ito yung Jojo de Guzman na yan, na Iskonian kuno na ginamit lang si Yorme para magparami ng subscriber, di ba? Oh, ayan. Basta mukhang kabayong ewan. So, ayan. Una sa lahat. Nung eleksyon, ayan, 2025, pinagbigyan si Sara Duterte na umakyat ng stage sa sorties ni Yorme, pinagbigyan siya mag-promote ng mga candidates niya. Pinagbigyan siya si Senator Bongo, di ba? So, yung mere fact na yan na they were allowed to go out on stage, promote themselves, speak up, di ba? Let themselves be heard. That alone, dapat magpasalamat na yung mga DDS. That alone should be enough reason for the DDS or the Duterte supporters to actually respect Yorme. 'Di ba? Respect man lang. Because sa lahat-lahat ng syudad dito sa Pilipinas, 'di ba? Iilan lang ba ang mayor na walang takot na pinatayo si Sara Duterte sa stage sa syudad kung saan sila tumatakbo? And mind you guys, hindi pa mayor si Yorme nito. Tumatakbo pa lang siya nito kasi babalik siya. Pero hindi siya natakot na i-endorso si Sara Duterte dyan. Hindi siya natakot na i-allow si Sara Duterte dyan. 'Di ba? Para makapagsalita, para bumanat. Basically, para may hayag kung sino yung senatorial slate niya. Oh, may mga nanalo pa nga, 'di ba, sa senatorial slate ni Sara Duterte. So, if Sara was actually allowed in this sorties, not once, pero meron pang iba, 'di ba? Dapat yung mga DDS, nirerespeto nila si Yorme. Pero yun nga, hindi pa mayor si Yorme nito, pero pinagbigyan, inalaw na makaakyat, 'di ba? Pwedeng sa pag-allow ni Yorme na ito, pwedeng mapolitika si Yorme, 'di ba? Pwedeng siraan si Yorme sabihin na maka Marcos siya. Pero
Hindi siya natakot. Pinagbigyan niya. 'Di ba? Inallow niya magsalita si Sara. That's how open he is. That's how kind he is. So, kahit sino, welcome sa kanya. So, bakit napagbigyan mo na nga, ito na mismo, ito yung mismo gusto nila mag-president, di ba? Si Sara Duterte mismo. Napagbigyan mo na nga, sinisiraan ka pa. So, I think, talagang babagsak talaga si Sara Duterte kung meron siya mga supporters na ganito kababaw mag-isip, kung ganito kagulo ang takbo ng utak, di ba? Kung gusto mong manalo yung candidate mo, dapat hanapan mo pa siya ng allies. Gaya ng ginagawa ni Sara dito. Pero, kita niyo naman ang ginawa ni Jojo. Parang, imbis na makahanap ng allies si Sara, parang nababawasan patuloy lalo dahil sa ginagawa niya. Tapos, ano pa ba? May next point. Ayan, no? 'Di ba? Masaya si Yorme, napagbigyan si Sara, nakapagsalita. Oh. Walang problema si Sara Duterte at si Yorme. At wala rin problema si Bongbong Marcos, si PBBM at si Yorme, di ba? Trabaho lang yung ngayon. Eh ito election period naman to di ba? So napagbigyan naman. Ngayon, ito pang isa, Si Senator Bongo, tinaas din yung kamay. Isko Moreno throws support to Senator Bongo. So mga DDS, napagbigyan na kayo. Ayan na. Senator Bongo, si VP Sara mismo nakapag-promote. Ngayon, kung meron mang dapat suntukin ulit si Sara Duterte, I think it's Jojo de Guzman. I think he really deserves it. Kasi imbis na nakakatulong tong si Jojo de Guzman kay Sara Duterte, mas lalo tuloy nawawala ng gana yung mga tao kay Sara Duterte kasi supporter mo mismo ang sumisira sa'yo, di ba? Parang napagbigyan ka na nga, sisiraan ka pa. So, di ba parang traidor ang tawag doon? Traidor ang galawan. So, siya pa ngayon yung mismong naninira kay Sara in a way na, alam nyo, in a subtle way, na hindi natin masabi kung sinasadya niya or not. Pero the mere fact na alay ni Sara Duterte during the elections ang sinisiraan ni Jojo de Guzman, talagang, di ba, parang miski kami, mawawala ng gana kasi tinulungan na nga, inalaw na si Sara Duterte mag-promote. Tapos ito pa, example. No election din to, Isko Moreno endorses Senator Bam Aquino. Nanalo din. Si Senator Bam Aquino. The thing is, welcome naman kasi silang lahat, di ba, na mag-promote dyan kay Yorme kasi wala namang kaaway si Yorme sa kanila. Hindi yun pagiging balimbing. He is open for anyone who actually wants to go up in stage, who actually wants to promote themselves and express kung kung ano yung gusto nilang plataforma na ihain during that 2025 elections. They were allowed, nakapag-promote sila. Ayan, paulit-ulit na ako. Pero basically, yun yung sinasabi ko na kung napagbigyan naman, bakit sinisiraan? Tapos, di ba, yun nga, welcome sila. Eto, yung liwasang Bonifacio na yan. Di ba dyan lagi nagrarally yung mga Duterte supporters? Yung mga Bring PRRD home na yan. At syempre, sa Maynila yan. Ngayon, sa Maynila na lang kayo nakakapag-rally ng ganyan. Diba? Tapos, sinisiraan nyo pa ngayon yung mayor ng Maynila na ayun na nga, nakakapag na kayo dyan, ang tagal-tagal ninyo na dyan. Diba? Paulit-ulit na ngayon mga rally dyan. I'm not against DDS. Pero napagbigyan na kayo dito, may nasasabi pa rin kayo. Paano kaya kung
Maski dito, kailangan may permit na kayo. Paano kaya kung lahat ng syudad sa Pilipinas, kapag pro Sara, hindi na nila pagbigyan, di ba? Kasi nga, ipit na si Sara. Yung impeachment trial niya, ayan na, umaandar na. Nagigets nyo ako? Imbes na nagkakaroon sana sila ng platform to actually express themselves better, parang mababawasan pa kasi. Ayan. So ayan na nga, yan na nga lang yung chance nila mag 'di ba, rally-rally. O kung gusto nila sa Davao, kaya lang ang layo-layo nun from the seat of power, 'di ba? Kahit anong rally nila dun, kahit anong gawin nilang doon, pagsigaw-sigaw doon, parang niloloko lang nila isa't isa doon kasi ever since naman yung Davao Duterte country, 'di ba? Ang kailangan nila ngayon, buong suporta ng buong Pilipinas. Lahat ng congressman as much as possible, lahat ng senador as much as possible. How sure are they na makukuha nila yung simpatsya ng lahat ng senador at congressman kung ito mismong bukod tanging mayor ng Maynila, napagbigyan sila, siniraan pa nila. 'Di ba? Ano bang problema, ano bang kasalanan ni Yorme? Si Sara naman ang nag-promote kay Bongbong Marcos, kay PBBM ngayon, 'di ba? Sinong may dito? Sinong may mali? Sinong sinasabing balimbing, 'di ba? Nagigets nyo ako. Naging kumbaga, naging sobrang open na nga ng Maynila for the Dutertes to promote themselves, even to liberal na si Bam Aquino, walang problema, nakapag-promote freely. They were allowed. Ayan fake news ni Jojo de Guzman. Lumabas na ang tunay na kulay. Tunay na kulay. Dahil sa ginagawa mo, Jojo de Guzman, pinapabagsak mo lang si Sara Duterte. Wala na siyang kakampi ngayon. Pag nawala pa yung Liwasang Bonifacio sa inyo, hindi kayo makapag-rally dyan. Dyan mo siya sa Hong Kong, Diyan kayo mag-rally sa Hong Kong, mag-promote kay Duterte. Ewan ko na lang kung may mangyayari sa inyo pare-parehas. Kung wala na talagang naubusan na kayo ng ng isang kaibigan. Nawala na lahat ng isang kaibigan. Isang kawalan na ang nangyari. Dahil si Jojo de Guzman ay ang pinagagawa isang kawalang hiyaan towards Yorme, ang inaatupag, imbis na tinutulungan si Sara. Lalo lang silang mamomroblema ngayon kung mawawalan ng di ba, support. Ngayon, sabi ng Okta Research. Ayan. Sabi, Okta survey shows Mindanao majority backs VP Duterte impeachment trial, sabi ni Ortega. Ngayon, kalalabas lang na balita within today, even the Commission on Audit, kino-question na yung confidential funds ni Sara. Parang 325 million yata yun, 375 in total. So, merong amount na pinapasurrender back sa Commission on Audit kay Sara Duterte and kailangan niyang sagutin yun. So, napapag-initan na siya dyan. How sure is si Sara na sa mga senador, lalamang siya, di ba? Pero ngayon pa lang, nakita nyo na may mga certain sangay na ng gobyerno na medyo, tagilid na siya. Sa dinami-dami imagine niyo, ito yung ginawa ni Jojo de Guzman. Sa dinami-dami ng pwedeng sumuporta kay Sara Duterte, 'di ba? Sa dinami-dami ng mayor sa buong Pilipinas na nakaupo ngayon. Itong namumukod tanging Isko Moreno na sinuportahan siya na okay naman sila, yun pa yung siniraan nitong Jojo de Guzman. 'Di ba very wrong?
Yan na nga lang yung nag-allow sa'yo na mag-promote ka. Yan na nga lang yung nag-allow sa inyo na mag-promote dyan sa Liwasang Bonifacio. Diba? Yung Iglesia ni Cristo na inallow din na doon sa Quirino Grandstand, di ba? Nag-donate pa si Yorme ng mga portalets doon na para maging komportable yung mga DDS and INC doon. Nagbigay pa ng mga patubig doon. Oh. Yung nagmalasakit sa inyo, yun pa yung tinatry nyong siraan at pabagsakin. Well, ibang usapan na yun ngayon. Talagang pati Manilenyo talaga mawawala ng gana. And I can see why kung bakit unti-unti na talagang nawawalan ng popularity si VP Sara ngayon. Kasi sa ginagawa ng mga DDS na ganyan na masyado ng bara-bara. Hindi na nag-iisip kung sino yung kakampi, hindi na iniisip kung sino yung kaaway, hindi na iniisip kung sino yung nagtatrabaho lang na kailangan lang na gawin yung trabaho nila bilang mayor. Kasi kung ikukumpara mo naman si Yorme sa stature ni VP Sara at ni PBBM na presidente, sobrang layo, maliit na tao lang ang mayor. 'Di ba? Pero mas pinag-focusan pa nilang siraan yung hindi naman nila tunay na kalaban, 'di ba? Ni wala nga sinabi si Yorme against Sara Duterte. Pero bakit yung DDS na Jojo de Guzman na yan, ang daming iniimbento na paninira. 'Di ba? Ni minsan walang sinabi si Yorme. Na maayos naman yung mga yung mga sagot niya dun sa SMNI interview niya, 'di ba? At saka there's one more thing. Yung SMNI interview na yun, obvious naman na maka-Duterte yun, 'di ba? Obvious na obvious. Pero pinagbigyan pa rin ni Yorme. Pumunta siya doon, nirespeto niya yung mga host doon. 'Di ba? Kahit na yung mga tanong ng mga host doon, masyado nang mapolitika, masyado nang mahirap sagutin kasi parang madedehado na si Yorme masyado at ang Maynila doon sa mga klase ng questions doon sa palabas na yon. But he was still man enough to show up in that show and answer those difficult questions. Ngayon, kung hindi nagustuhan ng mga DDS or ng mga viewers na DDS yung mga naging sagot ni Yorme, hindi niya nakasalanan yun. Kasi ang problema, ang prioridad ngayon ni Yorme, Maynila, di ba? Hindi na niya problema kung naiipit man si Sara dahil nawawala na siya ng isang kaibigan. Dahil sa mga DDS vlogger niya na mali-mali na yung ginagawa na atake, di ba? Parang sa sobrang bara-bara na ng pang-aaway, lahat na lang inaway. Pati yung bukod tanging nagtaas ng kamay ni Senator Bongo at ni Sara mismo, 'di ba? Na nakasama diyan sa mga sortie na 'yan. Kung ayun nga, kung mawalan kayo ng diyan, ng space sa liwasan. Let's say, magkaroon ng ordinance yung DILG, bawal na kayo diyan. Paano yan? Saan na kayo magrarally niyan? Sa Hong Kong, kasama ni Jojo de Guzman. Anong mapapala nyo doon sa Kowloon House? Ay, Kowloon House. Diba? Yun lang naman. So, ayun. Sana naman na-explain ko ng maayos yung point ko. Hindi ako nangaaway dito, pero ang point ko is kung gusto nyong ma-i-promote si VP Sara Duterte, kung gusto nyo siya ma-i-defend, kailangan magpresenta kayo ng ways kung paano niya maipagtatanggol yung sarili niya, hindi yung ways how to bring everyone else down. 'Di ba? Parang ang nangyayari kasi ngayon, lahat ng nakapaligid na hindi pro Sara, pababagsakin. Ano bang ginagawa ni Yorme? Mayor yun. Ang layo-layo naman ng stature ng tao sa sa mga kaguluhan nyo dyan sa House of Representatives na yan na national, di ba? So, ayun lang. Meron pa ba akong point dito? Kung si Sara, welcome. Kung si Senator Bam Aquino, welcome din. So, basically,
Ang point is, everyone is welcome in Manila. Kasi ang Manila, gusto ni Yorme maging progressive city. 'Di ba? Hindi war zone. Hindi war zone. So, kung mayroon mang war zone na gustong mangyari, siguro dalhin nyo sa Iran, ganyan. Pero kung gusto nyo talaga ng madagdagan ng kaaway ni Sara sa paggawa ng mga fake news, ano naman kami dyan? Tawag dito. Okay lang naman. Pero walang sisihan. 'Di ba? Kasi kayo mismo nagpabagsak kay Sara Duterte kung ganyan puro fake news ang pinapakalat nyo. Kami, ang tingin nga namin, napagbigyan na siya, di ba? Ano kami, kumbaga neutral nga kami sa ngayon towards her. Pero sa ginagawa ng DDS na to, na vlogger, parang mapapating twice kami na, oo nga, napagbigyan na nga't lahat, sisiraan pa. Parang, wala bang gagawin si BP Sara sa DDS vlogger niya na yan? Hindi ba niya yan pagsasabihan? Ganun lang ba talaga ang pag-iisip nila? Parang away lang talaga, pagiging lang, puro kakitiran lang ng utak. Parang wala nang logic. Nawala na ba talaga yung logic sa kanila? So, how could you expect na, di ba parang kung ano yung leader, ganun din yung followers niya. So, kung magseset ng example si Jojo de Guzman of how a DDS is, how a typical DDS behaves, na walang logic, na puro paninira lang, na naniniwala sa fake news, na gumagawa ng fake news, na nanguuto lang ng mga tao at may mga nagpapauturi naman, di ba? Parang mangingilag ka na, parang hala, nakakatakot naman pala, ganyan naman pala yung ganyang kalakaran ng mga DDS, di ba? So, wala lang. Sa akin lang, mas mag-iingat ako kapag ganun, kung ganun ang nakikita kung ang follower ganun, so ang leader nila, si Sara, ganun din ba? Handa rin ba siyang puro bara-bara na lang, wala nang logic? Kasi ang reactions din ni Sara lately, parang masyadong, naging pabaya rin siya, in a way. 'Di ba? In-announce niya na tatakbo siyang presidente. Di pinag-iinitan siya ngayon. In-announce niya na may balak siyang gawing masama kay PBBM and family. In-announce niya. Basta lagi niyang ina-announce na meron siyang hindi magandang gagawin. So parang nawawala na rin ng logic. So parang lumalabas talaga na yung kagaya ni Jojo de Guzman na bara-bara mag-isip na kung ano lang, alam niyo yun, yung masyadong emosyonal. Kung ano na lang yung maisip, sasabihin agad kahit hindi pa naman napapatunayan, kahit hindi pa naman proven, hindi pa nafa-fact check. Basta maisabi lang yung gusto nila sabihin at makapang-hikayat lang sila doon sa gusto nila sabihin, parang nagiging totoo na sa kanila. 'Di ba? Kung isipin nyo, nakakatakot talaga kung ganun. Teka, nalolobat na ako. Parang gusto nyo pa makipag-usap Actually, puputulin ko na dapat pero hindi ko pa nababasa yung comments nyo. Ayo. Charge ko lang. Yan, sige, magbabasa na ako ng comments. Pero basically, naitawid ko na yung gusto ko sabihin. Yun na yun. Ayaw ko na dagdagan pa. Basa na lang ako ng comments. Sabi ni Mary J. Espadera, may nakita akong post ng Joe, nagpasalamat kay Yorme. 25 kilo binigay sa kanila dun. At binigay kay Kong na dinonate. Yun, yung kay kay Kong Leviste. So kung may nakita ka naman pala na post, actually, nakita ko rin yun. Nag-comment ka agad na natanggap nila. So, hindi siya nirepack. Kasi yun mismo yung lalagyan niya. 'Di ba? Tapos kanina, nando kami sa McDonald's sa UN. Namigay doon sa mga employees. Kasi sinabi ni Yorme na dapat pati middle class nakaka-receive ng
kaginhawaan from the national government. So, inabutan din yung mga nandun, yung mga seniors, yung mga crew ng McDo. Nakita ko, naka-video yun, hindi ko pa lang na-upload. Mas priority ko lang tong mga kalokohang binagagawa ni Jojo. So, nakita ko, binuhat ko pa nga sayang hindi ko na video. Dapat, i-video ko dapat, kaya lang baka mag-viral ako gaya ni PBBM So, ayoko masyado ng gano'n. So, ayun, tinry ko yung 10 kg. Okay. Totoo siya. Doon rin naman siya nakalagay sa white na sako na maliit, 'di ba? Kasi 10 kilos lang 'yun. So, nakita ko mismo sa mismong mata ko na hindi siya fake news. 'Di ba? Nag-thank you pa nga yung mga doon yung mga crew kasi syempre blessing 'yun, 'di ba? So, bakit yung mga DDS, ang dali-dali nila magbitaw ng fake news? Ang dali-dali nilang mag-imbento para lang magalit, ng rage bait, 'di ba? And yung ginagawa nilang behavior na ganyan, na pag-imbento, hindi yan nakakatulong kay Sara. Ito lang to gusto ko lang din tulungan yung mga DDS kasi parang hindi na tama yung ginagawa nilang pag-iisip. Yung mindset ba nila na if you really want to prove something, videohan nyo, ipakita nyo, ganyan. Hindi yung picture lang, nagkatabi lang si BBM at si Yorme biglang sa inyo magkasabwat na. 'Di ba? Samantalang ilang beses kayo nagsama diyan sa Unity rally ninyo na red and green with with I love you BBM pang time na yun 'Di ba? Yung mga sabi ni Sarah. Gumaganon pa, 'di ba? Tapos ngayon na magkaaway, si Yorme sisisihin nyo. Si Yorme sisiraan nyo. Tumakbo nga si Yorme para hindi nyo maging choice yung dalawang yun. Siyempre, loyalista kay Marcos, loyalista sa Duterte. Wala na tayong magagawa, kaya nga tayo nag-uusap-usap ngayon Sabi ni Roylan man lang, "Hi Sir Bryja, marumi talaga maglaro ang mga DDS." Hindi naman lahat. May mga tropa din naman akong DDS. Kaya nga ayoko masyado magsabi ng masasakit na salita ngayon Kasi baka masaktan sila. Pero, itong Jojo kasi, kailangan nating specify na mali-mali na yung ginagawa niya. 'Di ba? Parang kumbaga, mema na lang, makaimbento na lang. And 'di ba, ang dami nang nakakasuhan ng cyber libel diyan sa ganyan. So apparently, nasa Hong Kong kasi siya. Kaya parang wala siyang takot sa mga binibitawan niyang salita even if dapat ipa-Interpol din kapag pag cyber libel. Pwede ba 'yun? Sabi natin kay Ante Claire. Dapat pag fake news kahit nasa abroad Kaya pag yung mga DDS, wala nang nag-welcome, 'di ba? Wala nang nag-welcome na city kung saan sila pwede rally or mag-promote. Doon na kayo kay Jojo sa Hong Kong. Doon kayo magpuntahan lahat wala nang Nag-unity na against Sara dito kung gaya ng sabi nyo, paano na? O saan na kayo lulugar niyan? Yung bukod tanging mayor na winelcome si Sara sa NCR, inaway nyo pa. Saan na kayo pupwesto niyan? 'Di ba? Sa Hong Kong na, sa Macau, ganyan. Sa Dahig. Diyos me. Ilan na nga lang tumutulong sa inyo. Ginagawan nyo pa ng fake news. Hindi na kayo nahiya, sa totoo lang. Sabi ni Gab Garcia, banatan mo boss, Bry, para magtigil na yan si Jadi Guzman. Hindi ko siya binabanatan. Naaawa na nga ako kay Sara sa ginagawa niya Kasi wala nang kakampi si Sara. Inuubos niya palalo. Bagsak na nga sa survey. Lalo pang pinapalabas na, hindi pala talaga dapat pagkatiwalaan si Sara kasi yung mga supporter niya, ganyan, ang bilis gumawa ng fake news, di ba? Parang, kumbaga ginagawa tayong eng-eng. Alam mo nang yan yung nangyari. Gagawa ng fake news para lang magmukhang bida.
Para namang may iaangat si Sara kapag nakagawa ka ng fake news about dun sa bigas na yon, di ba? Yung bigas na yon, ayuda pa yun. Yung pa yung dinidemonize. May naipamigay na ba si Sara na na bigas in the first place? Yung mga taga Davao, 'di ba? Ano tayo diyan? Veggies and fruits capital of the Philippines. May nailabas na bang Davao rice diyan? Nakarating na ba ng Maynila? May nag-donate na ba? Nauna pa yung mga nauna pa si Kong Libiste ng Batangas nakapag-donate na. Hindi yung nag-promote nung nung election sa sa Maynila. Siyempre, although congressman siya ng Batangas, siyempre. Pero, nauna pa siya mag-donate. Si Sara ba may dinonate na? Si Senator Bongo, alam ko may mga, yun, ginagawang proyekto yun sa Maynila. Pero si Sara, ako wala pa akong, ngayon wala pa akong alam. So, ayun, wala na ngang naiambag. Dinadagdagan nyo pa yung problema ni Sara. Hindi si Sara ang problema ko dito, si Jojo kasi ipit na si Sara, wala nang matakbuhan, 'di ba? Pati sa House of Representatives, di na alam ko anong gagawin niya dun. Pati yung COA ngayon against her na. Inaano na din siya. Kino-question na din siya. So ang natitira na lang yata kay VP Sara, yung Senate at saka yung Supreme Court. Yun na lang yung inaasahan niya. What if the day comes na pati yun biglang bumaliktad na against her? Nawala na siya ng isang kaibigan. Kaka-fake news ni Jojo de Guzman, di ba? Dapat lahat ng DDS pagtulungan nyo na yan si Jojo de Guzman. Kasi siya ang nagpabagsak kay BP Sara. 'Di ba? Yung bukod tanging syudad na nang welcome sa inyo dito sa NCR. Tinaratads pa ni Jojo de Guzman. So, if ever there's someone to blame kapag ngayon, lalo ngayon na bumubulusok na pababa, even sa Okta Research, si VP Sara, I think it's this person to blame right now. 'Di ba? Imagine, yung matinong nag-work na mayor sa Maynila, ang layo-layo ng agwat nun kay BP Sara. Yun pa yung napili yung target dahil lang sa selfie with PBBM. Imagine, selfie lang, picture lang together because nagbibigay ng ayuda. Ang dami ng imagination na na umandar kay Jojo de Guzman. Kesyo nagkabigayan na daw, ganyan. Sana pumila ka na lang doon, Jojo de Guzman. Ang dami sorry, naguguluhan na ako sa comments. Ang gulo na ng comments, ayun. Sorry, babasa lang. Walang ambag si Inday. Sabi ni Mikhail, walang ambag si Inday nung eleksyon kay Isko. Lahat ng laban ni Isko sa Manila, panalo siya. Well, yung mga inendorso nga naman ni VP Sara na congressman, medyo tagilid. Pero si Joey Uy nanalo. So, bakit nawala si Joey Uy? Yan ang tanong din namin ni, ng lahat ng Manileño. Bakit biglang si Abante ang nandiyan? Wala namang talagang pake ang mga taga Manila kay Inday, sabi ni Mikhail Petrov. Meron namang mga dyan, kapag nagpakalya survey ka dyan, meron namang mga pro-Sara dyan. Pero syempre, that's on a national level naman. Wala naman niyang kinalaman dun sa trabaho ni Yorme. Kaya wala rin kinalaman tong Jojo de Guzman na to para ibas na ibas yung si Yorme. Ang dami ng magandang nangyayari sa Maynila. Ang masakit kasi doon, ang logiko kasi dyan, yung mga nagdo-donate, yung mga tumutulong sa Maynila, hindi naman si Yorme yung tinutulungan nun eh. Yung mga Manileño, yung mga nagdo-donate ng mga sasakyan ng polis, yung mga motor ng polis na dinodonate,
yung mga ambulansya, di ba? Yung mga medical equipment, di naman iuwi ni Yorme yun. Hindi niya naman gagamitin sa bahay yun. Para sa Manila yun. Para sa mga magagamit sa mga hospitals, police stations, yung mga pagkain dinodonate, yung mga bigas na dinodonate, di ba? Para sa mga ano yun, sa Manileño, anhin ni Yorme yung bigas na gan kadami. Once a omad na nga ata yung mga yun, once a day na lang kumakain. 'Di ba? No rice na nga ata yung mga yun, yung papayat eh. So pati yung mga ganong kababawan, ewan ko ba yung mga DDS, unbelievable. Parang what? Akala kasi ni Inday, makukuha niya si Isko nung sumulpot siya sa campaign ni Isko. Sabi ni Mikael. Well, di natin masabi, pero welcome si Inday Sara, si VP Sara. So, I think they're okay naman ni Yorme. Wala naman silang personal na problema. Ang nakakatawa doon, yung vlogger pa yung mas malaki ang problema kay BP Sara. Hindi naman bumabanat si BP Sara kay Yorme. Winelcome si Yorme sa SMNI ng mga banateros na pro Sara. May pinost akong video ni Attorney Bing Guanzon, nakakamping. Pinromote din naman si Yorme. Natuwa din naman. Oh. So, definitely, it's not Yorme versus Sara dito. Hindi naman ganun eh. Hindi naman si Yorme nang iipit kay Sara sa ngayon eh, di ba? Namimigay lang naman ng ayuda si Yorme. Bakit si Yorme ang tinatarget ni Jojo de Guzman na DDS? Di ba? Nagigets niyo yung point ko. Ang layo-layo ng tinalo ng galit ni Jojo de Guzman. Walang basehan, walang patutunguhan din yung paninira niya. Kasi nagtatrabaho lang naman yung mayor ng Maynila eh. Ang dami mong comment, Michaela. Teka lang. Sabi ni Alba O Art, si Yorme kasi malawak. Di nila katulad. Yes. Pero I can't blame the DDS. Syempre they want what they have their own intentions din naman. Pero sa own intentions na yan, hindi kalaban si Yorme. Kung naghahanap sila ng kakampi, si Yorme, napagbigyan na sila, naging kakampi na si Yorme in a way, di ba? Napagbigyan sila ng election, nakaakyat ng stage. Sa ibang syudad, nagawa ba nila yan, di ba? Ngayong 2028, tingnan natin, sino magpapaakyat kay VP Sara sa stage, di ba? Oh, lalo ngayon, aabot kaya ng 2028, yan ang tanong. Ngayon pa lang, grabe na yung panggigipit na ginagawa kay VP Sara because of those ongoing impeachment trials, di ba? Parang wala, pati mainstream media, yun din ang binabalita, yung impeachment na yun. So, bihira na nga lang makahanap ng isang kaibigan. Sinisiraan pa ng kanyang vlogger. So, VP Sara, pakikonyatan mo na yung DDS vlogger mo. Pinapabagsak ka lang lalo niyan. Ang gulo ng comments dito sa Shout out, hi Manila Great Again. Ang gulo ng comments dito sa FB. Sabi ni ayan, may mga rin naman dito, Duterte supporters, hello po. Wala akong sinasabing bad against VP Sara, pero yung behavior na toxic ng DDS towards Yorme, unang-una, it's uncalled for. Wala kayong mararating dyan sa ginagawa nyong yan. Lalo nyo lang pinapalabas na si Sara, lahat kakalabanin. Lahat aawayin for her ambition to become president. So,
ang kailangan naming marinig dito is na logic is kung ano ba yung maipepresenta niyang plataforma, 'di ba? Una, ang sinabi niya pa lang so far, alam ko dun sa in-announce niya nung nagsabi siyang tatakbo siyang presidente is lalabanan niya daw ang korupsyon. Oh. Yun daw ang gagawin niya. So, bakit di niya pa gawin ngayon? Kung talagang magaling na magaling siya. So, yung galing niya, ngayon niya ipakita. Ngayon siya magpakitang gilas para naman, by 2028, magka-idea na tayo, ang galing pala ni VP Sara, di ba? Make sense? Tama naman, di ba? Yung sinasabi ko. Tama naman yung logic ko. Kung ngayon pa lang, mapapakita na niya na, ay, kaya pala ni VP Sara yan. Na-surpass niya ang test. Di ba? Na-surpass niya ang trials ng Congress at ng Senate at ng mga committee na kung sandamakmak na committee na ng sa kanya ngayon, ng bebenga. Oh. 'Di ba? Malay nyo, oh. Baka pati kakampik bumilib. Excuse me. Sabi ni Logatok Lisel, marumi ba talaga? Talaga lang ha? At sinong malinis? Yung presidente mong Bang AG at Magna. Well, hindi namin siya president. Ay, biglang ganun eh. Alam niya na mga followers ko dito, iba yung binoto namin na president ng 2022. Siguro naman alam niyo na rin kung sino. So, it's useless for me to comment on that comment. That's really out of my league. Ang pinapalabas ng mga diehard DDS, si Sara daw ang nag-endorso kay Yorme noong May 2025 elections. Hindi po yun totoo, fake news na naman yun. Kasi late na pong sumama si VP Sara doon sa mga sorties ni Yorms. So, yung mga nauna po naming mga labas-labas, patawag sa mga yung mga pinopost namin, puro senior yung nandun. Ni minsan hindi po lumabas si VP Sara doon. Lumabas na lang siya yung mga nasa mga labas-labas na kami kasi usually aircon yung sa mga senior na patawag eh. Kasi nga syempre, ayaw ni Yorme na naiinitan ng mga senior. Gusto niya hinga ng maayos, nakagalaw ng maayos, and may drinks, 'di ba, and all. So, gusto niya komportable sila. So, pero yung mga nasa mga barangay na, yung talagang sobrang crowded, yun, naka-attend naman si VP Sara noon, naka-attend naman si Senator Bongo, si Senator Bam Aquino na-promote, si Kuya Mark, Models of Manila, oh, sino pa ba? Si Senator Amy Marcos nakapag-promote din noon. Oh. Welcome naman sila. Kahit hindi pa Yorme si Yorme. Oh. Nung time na yon, pinapabalik pa lang. Oh. Di ba? Ngayon, ang taas naman ng posisyon ni VP Sara. VP siya. So, kung meron mang makakatapat si President Bongbong, siya yun. So, siguro naman may enough skill naman siya. Kung sinasabi nyo talaga na presidentiable siya, now is the time. Patunayan niya na ngayon, di ba? Ngayon niya na ipakita yung galing niya, kung ano yung magagawa niya. Kasi, mag-aantay pa tayo ng 2028. Ngayon na, pakitang gilas na. Galing-galingan na, no? Di ba? Para hindi na tayo nag-aantay. Saglit lang dapat to, ng minutes na to. Hindi ako nagla-live dito, pero tingnan natin. Ano ko na lang to, i-upload ko na lang to sa YT ko. Hindi po si ang nagpanalo kay Yorms kasi unang-una, ang botante sa Maynila, Manileño, hindi naman mga taga Davao. 'Di ba? Yung minsan yung gulo talaga ng logic ng mga DDS. Ewan ko, yung dalawang klase ng DDS may matalino rin namang DDS. At meron ding Jojong Gunggong de Guzman level ng DDS. So, hopefully mas marami yung
DDS na maayos, like yung mga banateros, maayos naman sila. 'Di ba? Talagang ako naman, pinanood ko naman yung interview ni Yorme, buo. Hindi naman ako nagalit sa banateros. Niisip ko, yun talaga yung mga gusto nilang itanong eh. Kasi hindi naman nila laging nagigest si Yorme. At saka bihira naman ding natatanong si Yorme ng mga ganong questions. Although, in a way, masyadong political yung mga questions. In a way, Kasi, kumbaga, hindi yan dapat sinasagot ni Yorme dahil hindi na yung part ng work niya as mayor eh. Kumbaga, dapat kung yung iba, okay naman yung mga nasagot naman although lahat naman pinagsasagot ni Yorme, pero sana kung magi-interview tayo, yung mga question din natin, iaano din natin, i-revise din natin kung respectful pa ba yung mga tanong natin, kung nakaka-ogags na ba yung tanong, di ba? Kasi mayor yun, hindi naman yung ordinaryong tao lang. So, ayun. Pero, all in all, natuwa naman ako sa response niya. Hindi ko alam kung bakit galit na galit yung mga ibang DDS. Yun nga, siguro, they want the answer na parang pumapabor kay VP Sara. Pero, let's say, for example, sinagot ni Yorme na papabor siya kay VP Sara and all. Pero, he has to be mindful na 'di ba? Sa init ng politika ngayon, nagkakampihan talaga and kailangan itawid ni Yorme yung Maynila sa ngayon. So mayor siya hindi naman siya tumatakbo ng national. So I think it's just common sense na problema ng Maynila ang kailangan niyang solusyonan, hindi naman personal na kampihan na kailangan niyang mag-take sides na dito to ako sa green, dito ako sa red, ganyan. Hindi naman yun yung problema ng Maynila 'Di ba? Ang Maynila, ang mga tao sa Maynila nasusunugan, nagugutom, kailangan ng proper na tawag dito na protection mula sa mga krimen na nangyayari on a daily basis. And yung mga problemang yun, hindi naman, may minsan ba naging ang mga DDS involved in that sa pag-action towards those? 'Di ba? Hindi naman. Yung mayor pa rin ang sasagot ng mga problema ng Maynila. Hindi yung mga trolls. 'Di ba? Hindi mararesolve ng comment section ang tunay na gutom ng mga tao, ng mga Manilenyo. Hindi yun it won't solve anything. Fighting, bardagulan, pagmumura, pakikipag-aasaran, at the end of the day, walang masosolusyonan na maayos yan. So, at the end of the day, Jojo Di Guzman, pinagbagsak mo lang talaga si VP Sara. Pinababa mo lang ang kanyang trust ratings para sa mga Manilenyo sa ginagawa mong yan. So, when the time comes, sige, i-welcome mo sila lahat sa Hong Kong, mga DDS. Pag nawalan na ng space ang DDS, kakaganyan nyo, kakagawa nyo ng fake news, lahat na lang, inaaway nyo. Oh. Kailangan pa naman ni Sara ng isang kaibigan. Diba? Paano ba yan? Sabi ni Enrico Cueva, parang batang Maynila ito si Jojo Di Guzman. Yes. Biglang bumaliktad, no? After mag-gain kay Yorme, after mag-gain ng following, ng follower supporters, tapos nilalaglag, sisiraan, di ba? Parang, ito na naman tayo, sige. Ganun, parang ganun nga yung nangyayari. Pero, dear DDS, you know what to do now with that Jojo Di Guzman. Isumpa nyo na yan kasi hindi siya nakakatulong sa inyo. Lalo lang siyang nakakasira. Yan, gaya ng sinabi ni Enrico Cueva. Tanong, may bibigay ba ang pangangailangan ng Maynila ng DDS at ng mga taga Davao? Hindi naman, di ba? Oo. Ako, alam ko,
Si Yorme, nabigay siya ng tulong dun sa mga nasalanta sa Cebu. Tapos, yung mga farmers sa Nueva Ecija, tinulungan. Yung mga farmers sa Batangas, tinulungan din. So, hindi lang sa Maynila nagsisirculate yung tulong na capabilities ni Yorme at ng Manila LGU. So, may mga nire-resolve din silang problem. Nag-extend sila ng helping hand. Yun. Pero kung Davao, towards Manila, hopefully meron din. Hindi ko naman masabi kung meron or wala. Wala pa ako. Pero wala pa ako nababalitaan. Personally. Sabi ni Mary J. Ano to? Nasa isip mo na yun dapat nag-elect. Bakit ngayon? Nag-iyak kasi PRRD. Sinabihan na kayo. Oh, yun. Sinabi rin ni PRRD, di ba, na ayaw niya kay Bongbong Marcos. So, who's to blame? Kung talagang DDS kayo, eh, hindi nyo rin naman sinunod si PRRD, di ba? Sinunod nyo yung pinendorse ni Sara. O, magagawa natin. Eh, basta kami hindi namin yung binoto. Pero, bilang matinong Pilipino, syempre, cooperate ka na lang kaysa naman puro gulo, di ba? Wala naman tayong choice eh. Cooperation. Nahihilo ako dito sa comments. Puro green lines pa tong phone ko. Kaya nakikita nyo yung reflection sa mata ko. May green lines. Good eve po, sabi ni Maria Luz Espanola. Hello. Sorry, hindi ko nababasa lahat Sabi ni Mary Jane, yun nga maganda kay Isko na di siya namimilit na sa Isko niya na dapat sino ang suportahan. Mabait pa nga si Isko. Yes, gusto lang niya sumikat. Oh, pinansin ko ngayon eh. Nag-live tuloy ako sa Facebook. Hindi naman ako nagla-live dito eh. Pero sana ma-realize din ng mga DDS na meron tayong yung totoong kalaban nila eh yung kapwa nila DDS na hindi na tama ang pag-iisip. Naniniwala naman ako na meron mga DDS na talagang very critical and very logical in their ways of thinking and solving problems. Minsan nga natatawa nga ako kasi very creative. Pero sana naman yung pagiging creative, wag naman gawin sa fake news, sa pag-iimbento, di ba? Creative in a way na parang ginagawa nilang katatawanan na lang minsan, di ba? Yung mga nadidiscover nila. Tapos, naitatawid nila in a way na talagang nakakagising ng diwa. Pero yung gagawa ka ng fake news, tapos ang gagawa mo ng fake news ay yung taong tumulong pa, yung taong nagmalasakit kay VP Sara, I think that's very wrong. Siguro dapat tsaka yung ginagawa ni Yorme, yung mga pagtulong-tulong din sa mga may sakit, 'di ba, yung sa Kaagapay program. Doon pa lang dapat mapapag-isip-isip ka na eh. Kung matino kang tao Teka, tumutulong to sa mga may sakit Parang kung yung taong yun tumutulong na, hindi ka ba dinadapuan ng konsyensya man lang na if someone is doing good for other people, di ba, na sobrang nangangailangan. Ang kailangan ba nila bashing, paninira, or ang kailangan ba nila is makita mo in a way para gawin mo rin, di ba? Or ma-inspire yung ibang syudad na ganun din yung gawin sa sarili nyong city. Kung hindi man kayo taga Maynila, di ba? Nagsiset as good example na nga yung Manila tapos sisiraan pa. Bakit? Ayaw nyo ng progress? Ayaw nyong makitang natutulungan yung mga may sakit sa lugar ninyo? Ayaw nyong nakikitang pinapagawan kayo ng park? Ginagawan kayo ng green spaces? Hinahanapan kayo ng ways para magkaroon kayo ng pagkain, bigas? Hinahanapan kayo ng ways para magkaroon kayo ng libreng sakay, fuel subsidy, 'di ba? Coupons. Kung ganoon yung mayor nyo, 'di ba?
Siguro hindi tayo nag-uusap-usap ngayon kasi kung lahat ng mayor ganun na gumagawa, oh, edi ano na, wala nang ikukumpara kasi lahat pala ginagawa. Eh, ang problema, si Yorme lang ang gumagawa ngayon ng very actively ng mga bagay na yan. Tapos, acts of kindness na ngayon ginagawa mo, ibabash pa, gagawan pa ng fake news, sisiraan. Sobrang unfair, di ba? For a hardworking person, tapos that's what you get for all that hard work. That's quite unfair. So, kung wala lang, kung DDS ka, tapos ganun ang mindset mo na, hindi, basta kakampi namin, siraan natin yan. Parang yung logic na ganun, hindi ko rin ano na talaga, hindi ko maipagtatanggol kasi mali na yun eh. Di ba? Yes. Ang disappointment kay Sara, kay Isko gusto ibunton ni Jojo de Guzman, sabi ni Georgie Asuncion. Basta ako, disappoint ako kay Jojo de Guzman himself kasi alam naman niya yung mga nagawa ni Yorme noong 2019 kasi isko niya naman siya eh. So, nag-promote din siya nung presidential kay Yorme. Pero ngayon parang just because he wants views, I don't know. Because mataas ang engagement when it comes to rage baiting DDS and versus Marcos supporters. Siguro naging way of living, pero wala, yun lang masabi ko, tapos na. Okay. So, ayun. To wrap this up na lang, siguro masasabi ko na lang, kailangan lagi tayong nag-iisip logically in a way na kung alam natin yung totoo, 'di ba? Kung nag-fact check na siguraduhin pa rin natin talagang tama, kumbaga. Hindi yung maninira lang kasi kalaban, ganun. Pero kasi wala tayong pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Kung puro negative na lang nakikita natin, kung pati persons who are trying to make this city better or this country better, puro negative pa rin yung sasabihin, puro paninira, wala na. Pare-pareho na talagang walang progreso na mangyayari. Pero, yun naman ang hinain nila di ba, ng Unity, progreso daw. Babangon muli. Pero bakit ganun? Bakbakan muli ang nangyari. Makakapagod. Pero ayun. O siya guys, ayoko nang pag-usapan si Jojo de Guzman. Baka mapanaginipan ko pa yan. Good night guys. Thanks for watching. I'll end this live. Bye. Thanks. Pero shoutout ko lang yung mga nandito. Mabilis lang. Lahat ng nag-comment. Hi Sir Javier, Mary J. Espadera, Ginaline Garotay, Bro Light, Linlin, Nicanor, Simbahon, Manlilim Vlog, Mary J. Espadera, Enrico Cueva, si Manila Great again, happy birthday, Frida Fernandez, ang gulo ng comments, Gab Garcia. O yan, sige, bye guys, thank you. Tama na yung babangon muli na yan na naging bakbakan muli. Wala tayong mararating dyan. O si Tolongges man nandyan. Ang Yorme. Look alike. Hello. Ayan. Okay na. Tapos na. Nasabi ko na yung gusto ko sabihin. Kaya mga DDS, kung meron kayong dapat sisihin ngayon, basta, worst comes to worst, may mangyari kay Sara or what, Jojo de Guzman lang ang may kasalanan. Hantingin nyo, nandun sa Hong Kong, okay? Bye-bye!